Hello guys, collective love reading again. Just a reminder, ito po ay collective love reading, so hindi po lahat makaka-relate, hindi po lahat tutugma sa inyo. Pag gusto po ninyo ng reading na para sa inyo talaga, avail a private reading. At kung gusto nyo mag-avail ng private reading sa akin, nakalagay naman po sa description yung pinaka-link papunta sa Nag-iisa at official FB page ko. Doon po kayo mag-book or mag-inquire. And if you're new here, please don't forget to subscribe, follow na rin, lalo na po kung nagustuhan nyo yung ating reading, pa-comment na rin po dyan or pa-share. Malaking tulong po yan. Yung mga gusto pong mag-support sa akin, pwede po kayong mag-join ng membership sa aking YouTube or mag-avail ng subscription sa aking FB page. Pwede rin po kayong magpadala ng stars or super thanks. So, lumilitaw yung magician, Pwedeng si Virgo ito or si Gemini energy. May entrada lang na energy dyan. Check muna natin yung overall energies. Overall energy, pwedeng may kasal na rito or about to be married. Kung meron mang kasal na sa inyo, taken, may sabit na. Or yan, pwedeng asawa mo tong kadil mo, or siya yung may asawa, o pareho kayong may asawa, hindi ko alam, no? Kung ano po yung tumutugma sa inyo, again, collective reading lamang at hindi po ako psychic. Binagbabasihan ko po energies na napipick up ko sa cards. Ano pa, overall energies dito sa connection na to. May pagka-narcissist, self-absorbed, o baka one-sided daw yung relationship ninyo. Hindi patas yung yung energy exchange, no? An energy wherein yung isa lang yung mas nagmamahal, yung isa hindi, or hindi nare-reciprocate yung pagmamahal nung isa. Okay? Yung isa unconditional. Pero one-sided nga. Pwedeng kung gaano magmahal yung isa is hindi kasukat na kung ano yung pagmamahal or feelings ng isa dito sa connection ninyo. Yung iba dito nagmamanifest is pagsasama, marriage, no? Tingnan natin, feelings or iniisip na itong person na to sa'yo sa ngayon. Siya yung wishy-washy, siya yung unsure, magulo ang feelings, no? Ayan, no? I have to let you go to find myself. Kaya nga may pagka one-sided Di ba? Kasi hindi siya sure. Siya yung malabo. Ayan, no? This person is alam mo yung typical na sinasabi hahanapin ko muna ang sarili ko. Tingnan mo yan, ikaw magbasa. I have to let you go to find myself. Hinahanap daw niya yung sarili niya. I need to figure myself out. So, wala sa'yo yung problema. Nasa sa kanya talaga yung problema. I wish I could be a different person. May issues siya sa sarili niya mismo. Alam niya na siya yung magulo. Siya yung unsure. Pero parang
Sabi niya, hanapin niya yung sarili niya, pero hindi rin naman niya na mabago yung sarili niya. No? I wish I could be a different person. You were right daw about something. Kung ano man tong iniisip mo, sinabi mo sa kanya, sinasabi niya na you were right. Tama ka dun sa sinasabi mo. Okay? Oops, wait lang. Ano kaya yung mga next move nitong person na to? Next move niya towards you in this connection. Mga next moves or pinaplano niya. Okay, this person will try to sneak out. Alam mo, parang chumichempo na tong person na to eh. May pag-alis na nakikita rito, pero parang nadidelay. Pero yun yung nakikita ko, pinaplano niya. This person is planning to end or move away from you, mag-sneak out nang hindi mo, alam mo yon, yung, basta gugulating ka na lang neto. Baka bigla na lang hindi magpaparamdam, hindi na lang magpapakita na. Kasi siya talaga yung malabo. Ayan, Queen of Pentacles niya, baliktad. Hindi stable yung relationship nyo, hindi rin siya stable. Unreliable tong person na to. Kaya ayan no, meron ditong gugulating ka na lang neto eh. Ano pa? Oo, pwedeng may pagka-immature or may mas bata ba sa inyo dito na energy? Immature or mas bata sa age? Hindi na kasi siya free talaga. Kasi di ba parang may lumitaw nga dito na energy ng ikakasal na or taken na, married na. Ayan o, lumilitaw dito. Hindi kasi siya free. Nakatali na tong person mo sa iba eh. Siguro nung nakilala mo siya, meron na talagang mas nauna sa'yo. Asawa niya, kakonect niya, ka-engage niya, no? That's why. And eventually, mag-i-end din yung relationship niyo, Tower, tsaka ito. Siguro hindi lang niya masabi sa'yo kung paano, pero nakikita ko dito is bigla na lang tong maglalaw, magugulat ka na lang, no? Bigla na lang out of the radar na, binlock ka na, nag-ghost ka na pala. Kasi kailangan niya talaga mamili. Mamimili at mamimili lang siya eh. Hindi rin naman niya kaya kayong i-maintain pagsabayin. Yun nakikita ko. Na nakikita ko, pwedeng hindi rin naman siya mapera, hindi rin naman siya ganong kalupit or ka-stable financially. So, nakikita ko dito is makakat na tong connection ninyo. Magkakaroon na ng some kind of decision making. Ayan, no, mamimili, magde-decide na eh. Tatlo kayo dito talaga. You have the Three of Swords. Tingin ko, pwedeng binola ka neto. Ayan, kasi nagkaroon ng deceit, ng lies.
Siguro binola ka niya na sinabi niya na, hindi, hiwalay na kami nung jowa ko, nung asawa ko, or nung kalibin ko. Pero ang totoo, hindi pa pala. So, naisahan ka niya doon, naloko ka niya doon, na-deceive ka niya doon. Ayan, hindi pa sila over. Hindi pa sila over nung isang person na ka-deal niya. So, maliwanag na tatlo kayo dito. Iyon, pwedeng pinagsabay niya kayo. And ang feeling ko nga is, pwede nga mas nauna pa sa'yo yung isang person. Hindi ka rin naman niya paninindigan, hindi ka rin naman niya ilalaban. No? Yun yung nasisense ko rito. Malalaman mo rin yung truth eh. Ito yung mga lies, na ginawa niya, pero malalaman mo rin yung truth. Okay. Maghiwalay talaga kayo. Maghiwalay kayo. Kasi nakikita ko nga, mas pipiliin niya yung isa, lalo na kung may pamilya siya doon, may anak siya doon. To, family, mabubuo sila eh. Siguro nagkalabuan lang din sila nung mga time na kakonect ka rin niya. Since pwedeng dinala ka niya sa third party. And ang nakita ko, sinasabi-sabi niya, niloloko ka niya, hiwalay na kami, hindi na kami, ganyan-ganyan, wala na. Pero actually, nag-heal sila, nagkabalikan sila. Siguro nagkagulo sila during nung time na sinabay ka rin. Baka nakatunog din yung jowa o yung asawa na, okay, may other woman, may third party or other man. Yeah, pero ay nakita ko is, hindi sila totally naghiwalay. Nagkagulo lang, and ngayon magiging happy uli sila, nabuo sila. At kayo naman yung disconnect. No? Sabi ko nga sa'yo, diba, dito sa card na to, mamimili siya and magde-decide. Okay? So, ang lang dito, dear, is hindi ikaw yung pipiliin niya in the end. Kasi ito na yung pinaka-outcome eh. Okay? Ayan na ending death card. Pero meron ditong hindi makakatanggap ng ending. Either of, baka ikaw, mahirapan kang tanggapin yung ending na yan. Kasi syempre, nasaktan ka, ayan. Meron ditong feeling or kagustuhan sa side mo, siguro, na baka pwede pang mabuo, maayos. Kasi nakita ko nagkaroon ng pag-aayos sa isang side. Either sa side mo or sa side niya, bahala na kayo kung kaninong mga energies yung tinutukoy. Kasi meron ditong magkakabalikan, mabubuo. Pero ang feeling ko doon is yung asawa niya, yung isang kakonect niya yun. O, ayan o, merong energy na maghihil eh. I-rebuild eh. Nagkaroon man ng third party situation dito, akala tapos na pero hindi pa pala. Okay, so yan yung pinaka-reading ninyo. At maraming salamat for dropping by para manood. Don't forget to like, comment, and share. Take care, babush!